Just in, paktay na, lagot, delikado, Risa Hontiveros, nahanapan na ng butas, Kibuloy di pa naaaresto. Yan ang mga pamagatang malulupit na. At syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para kayo po ay maging updated sa mga balita na kanyang inilalabas at makabisita kayo sa kanya at makapag-subscribe din. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood ngayon, itong balitang ito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Senador ka ng Pilipinas, Risa Hontiveros. Ayun. Mahihiya ako kung ako senador at napakalaking blunder po ni Risa Hontiveros. Yep. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? NBI, bigo pong madakip si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung tatlo po niyang tauhan na meron din pong sinampahan din pong kaso, hinggil po dyan, kaugnay po ng kaso ni Pastor Kibuloy, ay nahuli po isa, yung dalawa sumuko, pero kagyat na nagkaroon ng pagpapiyansa, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, supalpal si Hontiveros. May bago ba? May bago. Kanina po binalita natin yan. Gustong imbestigahan si Pangulong Duterte sa gentleman's agreement with China. May binisto po itong si Sas Rogando. At sinerch ko kasi na ano rin ako na alam niyo naman bago ko paniwalaan si Sas. Kino-confirm ko muna kung tama yung sinabi ni Sas. At natuklasan kung tama pala si Sas. Kung ano yung tama na yan, yan po paglilingkod natin, abangan ninyo. Matutuwa po kayo. Naku, senador ka ng Pilipinas, Risa Hontiveros. Mahihiya ako kung ako senador at napakalaking blunder po ni Risa Hontiveros. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, nasa balita, huli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin. Bigo po ang NBI. Pumunta po sila sa Kingdom, no? Para po i-serve ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po nila nahuli, pero meron pong dalawang tauhan. Ito po, Kibuloy aide arrested, no? Ayan po, the arrest and surrender came after the NBI and the PNP served a warrant issued by Davao Court against Kibuloy and 5 others in connection with the child abuse and sexual abuse case. Ayan. So, nasa custody po. Ito po, balita po to ng nasa custody ng NBI. So, merong dalawang nahuli no nagpunta sa Kingdom yung mga NBI. Talagang buong-buo ang desisyon nila na hulihin si Kibuloy. Hindi na nila ito titigilan, no? Ang laking sigurong achievement sa kanila na si Kibuloy ay mapakulong. Si Crescente Canada, Pauline Canada, and Sylvia Cremañez. Nakapiyansa na. Okay? So, laya na agad. Okay. Alam niyo po, eto, nagsalita na naman si Hontiveros, nakala mo talaga siya yung kala mo siya yung nag-order sa NBI. Ililinaw lang po natin, no? Ililinaw lang po natin sa inyo. Ayan. Na yun po ay utos ng korte. Okay. Yung pagkakadakip po sa tauhan ni Kibuloy na may kaso rin, hindi po yan utos ni Hontiveros, no? So yung panghuhuli ng NBI na yon is inutos ng korte. At yung mga hinuli na yon is may kaso din sila. Ayan, nililinaw lang natin. So, out of the picture dito si Honti. Labas siya sa usapan. Baka mamay claim niya, ako ang nagpahuli dyan, kita nyo. Sinisimulan na natin ang pagdakip kay Pastor Kibuloy. Sa akin no, mas maganda kasi kung sa korte na lang haharap, 'di ba? Mas magiging maayos pa. Malalaman ang tunay, yung katotohanan ay lalabas talaga. At okay lang 'yun, 'di ba? Para magkaroon naman ng trabaho yung korte natin. 'Di ba? Kasi parang inaagawan niyo ng eksena yung korte, 'di ba? Tinatanggalan niyo ng trabaho. O ang ibig ba sabihin noon,
ang gusto nyo na lang mangyari sa korte, ang resolbahin nila, yung mga maliliit na kaso, yung mga hindi kilalang kaso, ganun ba, ganun? At kailangan pag malalaking kaso sa Senate, Congress, mga ganun. Kaya mas maganda na rin kung sa korte nang galing. Ngayon, kung si pastor haharap sa korte, no, kuwari na ano siya, tapos harap sa korte, doon na malalaman kung ano talaga yung katotohanan, kung totoo ba yung testigo ni Honti, at kung totoo din ba ang mga magiging depensa ni pastor, 'di ba? Doon lalabas lahat ng katotohanan dahil nandiyan lahat yung dahil may mga pagbabasihan na diyan. No, may mga ebidensya na diyan na ilalabas at doon mo malalaman kung talagang totoong nagsasabi yung mga witness. Ngayon, kung totoo talaga yung sinasabi ng witness, mapapatunayan yan sa korte. Kasi yun ang importante sa korte, kailangan patunayan mo. Hindi yung basta ka lang na turo ka lang ng turo. Kasi madali lang magturo, kahit ako ituro ko yung kapitbahay ko, may ginawang kasamaan Tapos idemanda ko 'Di ba? Pero wala naman siyang ginagawa, ituturo ko lang siya, sabihin ko, siya yung gumawa nun, 'di ba? Kung lahat na lang gano'n na pwede mo lang ituro, pwede mong isumbong, sabihin mo, witness ako, nakita ko po siya ganto, ganyan, ganyan. Di ang dami nang nakulong ngayon, kapag may kaaway ka, ganunin mo lang, kulong na agad. 'Di ba? Sa korte kasi yan, mas maganda. Kung mahatulan si pastor, tanggapin. Pero kung maaabsuelto si pastor at mahina ang ebidensya at hindi makakapag-ano sa kanya, di pakawalan. Ganun lang naman yun Be practical, you know? Kasi dumadaldal na naman na parang tipong gustong palabasin na siya ang may kagagawan, no? Utos po yan ng korte na kaya po may aarestuhin si Pastor Kibuloy. Sige ka, pag si pastor napatunayang not guilty, lagot ka, Honti. Mantakin mo, baka mamaya pahintuin ka sa Senado. Parang kaya nga pahintuin yung traffic sa EDSA, di ba? Si pastor na panood ko yun Pastor, peace, pastor. Ibig sabihin, Badong, yung mga pag-aksaya natin ng pera dyan sa Senado na iniimbestigahan, kahit hindi umaten si Pastor Kibuloy, tuloy sa investigasyon sila Ontiveros, walang silbi. Hindi lang po sa walang silbi. Kung tutuusin po, yan po ay kung marunong pong mag-isip ang mga tao, no? Sagabal pa po yan sa pagbibigay ng hustisya. No? Ito po, dapat ang sinisilip natin kasi trabaho ng NBI yan, ng pulis. NBI at PNP, pag may warrant of arrest, aarestuhin po nila. Sila yung arresting authority. Asan po ang papel ni Ontiveros dyan? Wala po. Walang papel. Para saan pala yun? Walang papel. Si Ontiveros dyan sa mga arrest warrant na yan. Wala po kasi korte yan bakit nag-aaksaya tayo ng panahon sa Senado ng imbestiga? Wala naman pala. Kaya ngayon yung sinasabi natin Bali wala naman kasi kahit na sabing imbestigahan nila sa Senado si Kibuloy. Hindi naman kasi yung kaso niya, hindi naman kaso na apektado yung bansa natin. Mas maganda siguro dyan sa Senado is talagang yung maiimbestigahan, yung may kaugnayan talaga sa bansa natin, yung tipo na isang politiko, nangungurakot, ganon, mga ganyan. May mga sangay ng may mga ahensya, yung mga sangay nun na gumagawa ng kabalbalan. Ayun, yung mga pag-uusap. Basta nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Kasi ang kaso naman ni Pastor Kibuloy, hindi naman nakakaapekto sa mga Pilipino. Kung si Pastor Kibuloy mapatunayang guilty, ano ba mangyayari? 'Di ba? May mangyayari ba sa atin? May pagbabago bang mangyayari sa Pilipinas? Kung mapatunayan nyo namang not guilty, anong mangyayari? Wala din. Siyempre, magtutuloy lang si pastor sa sa kingdom, di ba? Ganun Wa-epek sa bansa natin. Kaya nagsasayang lang po kayo ng oras, panahon, pagod, puyat, pera, ganun, ang dami. Kung gusto nyong bigyan ng hustisya nga naman, yung mga naging biktima na sinasabi yung mga naging biktima ni Pastor Kibuloy, dapat sa korte nyo yan dinadala. Yun ang magbibigay ng tamang hustisya sa kanila.
Hindi dyan sa Senado. Kasi kahit mapatunayan nyo dyan yan, wala rin sa korte din dadalin yan. Hindi naman rekta na kayo ang hahatol dyan. Kasi yung korte talaga hahatol dyan. Basta mapaamin nyo lang dyan sa Senado na, oho, ako, guilty po ako, ganito, ganyan. So, wala na. Ganun lang. Tapos, dadalhin nyo naman sa korte, di pa, pinahaba-haba nyo ba? Ba't hindi nyo pa shortcut na lang? Diretso nyo na sa korte. Ngayon, yung mga witnesses na lumapit sa inyo, is tulungan nyo dun sa korte. Di ba? Tulungan nyo na lang sila. O ihanap nyo na magagaling na abogado para makalaban kay pastor. Ganun yun eh. Yun yung klase ng pagtulong. Kasi kung sa Senado tayo, dadalhin ng kaso ni Kibuloy, alaws yan, wala yan. Hindi naman naka-apekto sa bansa yan eh. Hindi naman naging salot si pastor dito sa atin sa Pilipinas. Ganun yan. Ganyan po nga. Literal, tama yung sinasabi nyo. Nag-aaksaya tayo ng pera, panahon Yes, sa mga investigasyon na wala naman pong mararating. Kasi po, sabi na nga, di ba, katarungan ng hinihingi kaya lumapit. Ito po bakit po lalapit sa senador yung ipagpalagay po natin? Hindi po ako naniniwala kay hindi po ako naniniwala na guilty si Pastor Kibuloy. Ilinaw ko lang Pero for the sake of argument, ipagpalagay po natin na guilty nga si Kibuloy. Lumapit kay Ontiveros, yung mga biktima. Ano po yung purpose niyo bakit lumapit sa tingin niyo? Kaya po lumalapit, no? Kaya po lumapit kay mamaya ka na magtanong. Sasagutin kita mamaya. Pero kung hindi ka titigil, tatanggalin muna kita. Ano niyo muna? Pagpahingayin niyo muna para pag panahon na ng tanong tsaka siya magtanong. Okay. Ulitin ko ipagpalagay lang natin na guilty si Kibuloy. Bakit pumunta kay Risa Ontiveros sa tingin ninyo? Bakit pumunta kay Ontiveros yung mga di umano'y biktima para magkaroon ng katarungan? Di ba? Instead, paano ka magkakaroon ng katarungan kung isasampa mo sa korte? Kung sasampahan mo ng kaso si Kibuloy, yung sinasabi nila na dumungis ng kanilang kung ano man yung ginawa sa kanila. Uulitin ko po hindi po ako naniniwala na guilty si Kibuloy, no? Okay. Ipagpalagay lang natin for the sake of argument. Totoo ba nakakatulong si Risa Ontiveros? Hindi po. Bakit? Para ka makatulong, dapat mabigyan mo ng katarungan, at para mabigyan mo ng katarungan yung supposedly biktima, ilalapit mo sa korte. Tutulungan mo sila magsampa ng reklamo para mahuli yung mga may kasalanan. Di Tama ba yun. Kung gusto mo silang tulungan, ganun ang gagawin mo. Tama si Sir Badong dun sa punto na yon. Nadalin sa korte. Kasi korte nga naman ang magbibigay hustisya sa kanila, hindi ang Senado. Hindi sila mabibigyan ng hustisya sa Senado No? Ang ibig kong sabihin, kahit mapatunayan nyo nga, di ba ulitin ko, kahit mapatunayan yung guilty siya dyan, baliwala rin, sa korte nyo rin dadalin. Halos pinaikot-ikot nyo lang yung usapan. Gusto nyo lang na ako nakapagpaamin dyan, isa ako sa naging kasangkapan, kaya umamin yan. Dapat ba ganun? Diba? Bakit ayaw na lang kasi nating aminin na meron tayong ibang gustong hukayin? Di ba? Kasi kapag si pastor ay nagpunta dyan at kinausap nyo, hindi yung kaso lang ni pastor ang pag-uusapan nyo dyan. Dyan sa Senate. Hindi lang yon, no? Alam ko yan, parang nararamdaman ko. Ngayon, kung talagang hindi nyo pag-uusapan ang kaugnayan ni pastor kay FPRRD, di maganda. Talagang bukal sa loob mo na bigyan ng hustisya nga naman yung mga biktima na lumapit. Di ba? Pero, ano ba talaga ang dahilan? Bakit si pastor ay hinihila dyan sa Senate? Ano ba ang dahilan? Meron ba tayong gustong malaman? Kasi alam nyo naman, siguradong alam nyo naman. No, ako nga, alam ko Siguradong alam nyo naman na ang kaso ni pastor ay kasong pang pribado lamang. No?
Ang ibig kong sabihin, hindi yan kaso na problema ng bayan. Hindi nakaapekto sa bayan. Yun. Kahit ganong kayaman ni Pastor, kahit siya pa ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas, ang kaso ni Pastor ay pribado lamang. Sa kanya lang yan. No, kung sakaling magkaroon siya ng problema, korte ang dapat niyang harapin at humatol sa kanya kung siya'y may nagawang kasalanan. Yung proper. Ano po ba ginawa ni Ontiveros? Ginamit itong mga biktima na to para sa kanyang sariling interes. Napasikatin ng kanyang sarili. Nag-Senate investigation. Samantalang yung private naman po yun, no? Magsa-Senate investigation ka kasi gobyerno involved, di ba? Eto may mga kung may involvement. criminal activity sa gobyerno kaya kailangan yung lutasin. Kung nga hanapin dyan, may involvement kay FPRID, talagang gusto nilang makarating doon. Di ba? Pero ito po private eh. Very private yung ginawa sa mga biktima di umano. So ano ngayon na mangyayari? Halimbawa lang po. Hindi ko sinasabing nagtatago si Pastor Kibuloy. Kaya lang hindi nahuli ng NBI. Halimbawa po, tumakas. Alam na niya eh. Kasi inimbestigahan sa Senado eh. Alam niyo yun? Isa po sa mga dahilan kung paano nahuhuli yung mga di umano'y kriminal. Yung hindi nila alam nahuhulihin sila. Pero yung ginawa ni Ontiveros, pinaalam sa buong Pilipinas o sa buong mundo na itong mga to nagrereklamo, ito yung kanilang gustong ikaso kay Kibuloy. Alam na lahat. Wala naman silbi, hindi naman korte yung Senado. Kumbaga parang tinelevise niya. So yung inaakusahan is maaaring makalipad na, makatakas na. Hindi yung lumapit sa kanya na ganito, halimbawa, lumapit yung mga nag-aakusa. Yung may mga reklamo kay Kibuloy, lumapit. Tapos lihim lang siyang kumilos. Hindi na siya nagpa-expose ng kung ano-ano. Tapos sinampa niya sa korte, binigyan niya ng abogado, ganyan, tinulungan niya. Hindi alam ni Pastor na may ganun. Maaaring mabulaga si Pastor. 'Di ba? Kaso nga lang, ang nangyari ngayon, yung kaso ni Pastor ay ginawa ng showbiz. No? Is talagang tinelevise, pinaalam, ganito. Oy, may ginawa kang ganito, may nagsumbong sa akin. So kahit naman sino, para hindi maano dyan, mahuli o di ba? Iiwas ka. O syempre, iisipin din ni Pastor na anak ko, pag nagpunta ako dyan, baka delikado ang buhay ko. Di ba? Nag-iisip na nga siya ng ganon. Baka mamaya, ito yung paraan na ganito dahil galit sila kay FPRD. May mga papasok din sa isip ni Pastor nun eh. 'Di ba? Kasi nga imbis na sa korte siya dalhin, diyan sa Senado dadalhin. Malamang gisahin siya ng gisahin. Isa lang naman ang puntos diyan na patutungo. Isa lang naman ang patutunguhan ng tanong sa kanya. Malamang ito 'yun eh. Ano ang kaugnayan sa iyo ni FPRRD? Ganun. Totoo ba na nagbigayang? Mag-iiba yung kwento eh. Mag-iiba yung tanong. Malamang yan. So kung ako guilty, ako na, hindi na si Pastor Kibuloy. Halimbawa ako guilty, alam ko na pucha, matindi tong ebidensya na to. Kilala ko yan. Yan nga, ginawan ko yan. Kunwari ako yun. At guilty ako. Ano sa tingin niyo yung gagawin ko? Kung ako yun, baka nagtago na ako. Nakaalis na ako sa Pilipinas. Nakatulong ba si Ontiveros o hindi? Yun yung sinasabi natin, no? Ang purpose mo dapat, kung may humingi sa'yo ng tulong, magkaroon ng katarungan, mabigyan sila ng katarungan. Proper court. Matagal na namin sinasabi yan. Ngayon, nasa proper court na. Hindi na nila nakita si Kibuloy. Wala na. alam niyo yung ibig ko sabihin? Nauna kasi na mag-grandstanding. Kulelat naman sa mga survey. Kahit daw kulelat, malaking ano rin yun, malaking maitutulong kung sakali na magtagumpay sila sa pagsabwat kay Duterte, kay Kibuloy. Siyempre, madadagdag na naman sa akusa kay FPRRD, kay BP Sara na naman yan. Credits na naman yan. Kahit mababasa sa survey, siyempre, pag napatunayan nila na ganyan na naman na kasabwat o ganyan,
Oh, di maaari na naman si BP Sara, ganyan na naman, kasuhan na naman ng kung ano-ano. So, baka maaaring hindi siya makatakbo sa pagiging presidente sa 2028. Di haya-haya ngayon sila. Oo. Naku, yan tuloy ang naiisip sa inyo kasi kayo Di ba? Sa totoo lang, wala naman pong sinabi lang po yan na in aid of legislation. Anong in aid of legislation? Anong batas yung magagawa nila dyan? May dati ng batas sa rape, may dati ng batas sa pang-abuso sexual, may dati ng... Ano pang magagawa nilang batas dyan? Isang gagawa ng batas para lang partikular, kay Kibuloy lang? Posible naman. Wala. Kung ibig sabihin, kung may krimen sa tingin ng senador, may krimen na ginawa at wala pang crime, wala pang batas na paparusa sa krimen na yun dahil hindi pa nag-exist yung crime. Yun, pwede yun. Yung in aid of... Hindi, kaya siguro gustong dalhin sa Senado yan. Kasi kailangan mahuli si Kibuloy. Kasi parang napaka-special naman ang kaso niya talaga. Na parang ganon. Na, naku, baka mamaya pag nakawala yan, gunawin ng mundo. May kaugnayan pa rin yun sa bansa natin. Baka gunawin yung Pilipinas. Kayo, masyado nyo ako inakusuhan. Sinira nyo ang pangalan ko bilang ganti. Gugunawin ko ang Pilipinas. Di ba? Isa kasi, ganun magsalita si Pastor, peace, ha? Hindi, di ba? Parang sobra naman kasi na napakabigat ni Kibuloy para talagang makarating dyan sa pag-agawan siya, no? Grabe naman. Legislation. Lahat ng binibintang nyo kay Kibuloy, bintang ha, lahat ng binibintang nyo kay Kibuloy, may batas ng ganyan. May batas na sa rape, may batas na sa human trafficking, may batas na sa sexual abuse, may batas na. O ano pang batas yung lilikhain mo? Bakit ka ngayon na bakit nag-imbestiga ka pa? Kung nilihim mo yan, nagsampa ka ng lihim. Hindi ka Hindi alam ni Pastor. Di walang kamalay-malay, merong na pala siyang kaso. Kamputi na lang siyang bigla. Naalala niyo yung kay Jay Sonsa? Wala nakakaalam, di ba? Hinuli na lang. Bakit nahuli si Jay Sonsa? Ano ba kaso nun? O yun po yun Ganun po dapat yung trabaho ni Ontiveros. Anyways, ganyan talaga Miss Grandstanding, katambal niya si Tulfo. Ang pagkakaiba lang nila ni Tulfo, si Tulfo may Rafi Tulfo in action. Siya wala. Yun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, yung video nyo na napanood natin ay si Sir Badong Aratol. Syempre, supportahan nyo rin yung channel niya, mga katunay, no? At mag-subscribe din kayo. Si Pastor nga ay pinuntahan yung kingdom at hinanap na siya ng NBI at yung korte na mismo ang nag-utos. Ayan, nasa due process talaga. Talagang kapag si Pastor ay humarap na doon sa korte, doon na talaga magkakaalaman yan kung siya ba'y mapapatunayang guilty o hindi. So, kung mga katunay kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.